Yo, what is up guys? Yan, kamusta kayong lahat? Yan, kamusta ulit ang mga astig? Yan guys, pag-uusapan lang natin tong tong nagte-trending na to. So yan si Sir. Sa mga hindi pa nakakapanood nito, yan, panoorin nyo to. Ayan o, kupal o. Tang ina mo. Ayan. Ayan. Diba? Sinong di makakasar dyan, mga tol? Ha? Iyabang no? Porque official ka lang ng gobyerno. Porque may baril ka, mamata-matahin mo lang yung mga nakabike na yan, mga maliliit na tao. Di porque may power kayo ng gobyerno, may power kayo ng mga batas-batas na yan, sasamantalahin nyo na, di ba? Kaya parang pangit naman tignan, di ba? Porque may posisyon kayo, gagamitin nyo sa katapangan nyo. Yan guys, iwasan nyo yung pagiging matapang sa kalsada, guys. Habaan nyo yung pasensya nyo. Sa mga kumukuha ng lisensya, ng sasakyan, ng motor, basta lahat ng nagdadrive, ang pinakadapat ang binabaon nyo sa lahat, yung pasensya. Kasi pagka maiksi lang yung pasensya nyo, hindi kayo pwede mag-drive. Kasi kailangan mahaba pasensya nyo pagka nagdadrive kayo. Kasi marami kayong mga kasalamuha ng mga tao dyan sa kalsada, mga nakamotor, nakabike, sasakyan, mayaman, mahirap. Sana dapat pantay-pantay lang tayo sa kalsada, di ba? Pare-pares lang naman tayo nagdadrive Pare-pares lang tayo ng estado sa buhay. Dapat pantay-pantay lang, hindi yung porke may posisyon ka, mataas yung posisyon mo, matapang ka na, di ba? Hindi porke mayaman ka, mamata-matahin mo yung mga mabababa. Hindi porke may pera ka, di ba? Hindi naman kailangan talagang matamatahin mo yung mga yung mga taong ano ba dito? Ano bang tawag doon? Mga ordinaryong tao na nakakasalamuha nyo sa kalsada. Huwag kayong maging matapang, na lalo sa mga sa mga nakasasakyan. Huwag kayong makipag-away sa mga yan, lalo yung mga nakamotor, mga tol. Huwag kayong makipag-away sa mga nakasasakyan. Kasi tulad yan, di ba? Hindi mo alam, may baril pala yon. Hindi mo alam kung sino yung mga nakasakay dyan. Huwag kayong maging tapang-tapangan sa kalsada. Payo ko lang sa mga nakamotor, nakabike. Huwag nyo maawain din yung mga nakasasakyan din kasi. Kasi hindi nyo alam yung laman yan Hindi nyo alam kung sino yung mga nakasakay dyan. Kasi lalo na pagka tinted yung mga sasakyan, mga ganyan, hindi nyo naman kita, di ba? Yan, tulad yan. May baril, tapang-tapang. Paano kung iputok sa inyo yan? Paano kung makatapat kayo na salbahe? Hindi lang kinasa, pinutok. Di ba? Kung naging mabait lang kayo, naging mahinahon at maging mapagpasensya kayo sa kalsada, hindi na dapat talala pa di ba? Hindi na dapat aabot sa mga ganyan. Hindi na dapat aabot sa mga away-away yan. Kasi di naman natin alam kung ano yung kwento niyan Para kasi yung yan, parang parang mainit na siya nung hindi pa dumarating yung nakabike na yon. Di ba? Kaya ayoko ring husgahan. Kasi hindi natin alam yung kwento Hindi natin alam yung nangyari. Kasi na yung video putol di ba? Hindi natin alam ba't inabangan nung nakakotse, yung nakabike. Di ba? Parang inabangan niya na kasi nakabike na yun Tapos parang mainit na yung ulo niya doon sa nakabike. Kaso nga lang, hindi ko sinasabing porke mainit na yung ulo mo doon sa nakabike na yun, gaganunin mo na yung nakabike na yun. Yung tututukan mo ng baril, kakasahan mo ng baril. Hindi
Di yun tama, di ba? Sino ka ba? Sino ka ba para ganunin mo yun? Di ba? Wala ka bang pamilya? Unang-una sa mga makakagalit dyan, yung mga may anak na may na nagbabike, tsaka yung mga bikers. Isipin mo, ikaw sir, kunyari ikaw yung anak mo yung nandun sa sitwasyon na yun, nagbabike yung anak mo, tapos nakatapat siya ng ganyang kayabang, tinutukan ng barel, binatukan, ano mararamdaman mo, sir? Di ba? Dapat ilalagay mo rin yung sitwasyon mo doon sa sitwasyon nung tinutukan mo ng barel. Di ba? Konting pagkakamali, konting diskusyon sa kalsada, pinalala mo no? Dapat di mo na inabangan dapat pinalampas mo na kung ano man yung nagawa nung nakabike na yun, di ba? Dapat pinabayaan mo na, pinalampas mo na. Ang ginawa mo kasi inabangan mo pa para ano? Patukan? Tutukan ng barel? Ikakasa mo yung barel mo? Di ba? Paano kung nakatapat ka? May baril din yung nakabike. Tapos nakakasa na yung baril niya. Ikaw yung barilin. Di ba? Dapat laging advance yung iisip mo Dapat advance lagi. Hindi pwedeng hindi pwedeng basta ka na lang gagawa ng hakbang. Basta ka na lang gagawa ng maling hakbang, di ba? Sobrang mali talaga yon, guys. Binatok-batukan mo tutukan mo pa ng baril, ang bihira naman kinasa mo yung baril ang balak mo, barilin siya, di ba? Hindi mo naman maiputok, hindi mo na maituloy. O ano nangyari? Nagkaroon ka pa ng kaso, di ba? Nakasuhan ka pa. Isipin mo kung pinalampas mo yon, kung pinalampas mo yung tao na yon, pinagbigyan mo na lang, pinatawad mo kung ano man yung mali na nagawa niya, kasi sigurado may maling ginawa to nakabike na to kasi galit na galit siya no? Di ba? Iba yung galit niya nung pagdating nung nakabike. Kasi galit na galit siya no? Sana pinagbigyan mo na lang. Sana pinatawad mo na lang. Sana hinabaan mo yung pasensya mo, sir. Di ba? Ano nangyari? Wala, nakasuhan ka pa. Sumikat ka pa sa social media, kitang-kita yung mukha mo, na video ka, kitang-kita yung kayabangan mo, di ba? Hindi kita kilala, sir, kasi basta nag-comment lang ako. Kumbaga parang payo na lang na habaan niyo yung pasensya niyo sa kalsada, di ba? Nakakaawa din kasi yung yung nakabike na yon. What if, di ba? Yun nga yung sinasabi ko. What if anak mo yun nasa sitwasyon na yun, nagbabike yung anak mo, nakatsempo siya ng ganun, binatukan, kinasahan ng barel, di ba? Diba parang masasaktan ka doon, maaasar ka, magagalit ka. Ako kasi kaya nagalit kasi yung anak ko nagbabike din yun Bigla ko na imagine, what if anak ko yun nasa sitwasyon na yun, binatukan, kinasahan ng baril, di ba? Kaya nakakagalit, nakakaigigil, nakakainis isipin, nakakaasar. Na-stress ako nung napanood ko kasi naisip ko kaagad yung anak ko na nagbabike. Paano kung makatapat siya ng ganon, tapos mapapanood ko? Nakakagigil yun. Sobrang nakakagigil, guys. Masakit sa puso yun. Yung anak mo, makita mo binabatok-batokan ng iba, tapos kakasama ng barel. Ibang usapan yun. Ibang usapan yun, guys. Diba? So yun, guys, yun lang mapapayo ko sa inyo. Bago kayo kumuha ng sasakyan, ng motor, bago kayo mag-drive, lagi nyong iisipin
habaan nyo muna yung pasensya nyo. Lagi nyong iisipin, may pamilya kayong uuwian. Lagi nyong iisipin yung mga batas. Diba? Para hindi kayo nagkakaroon ng kaso. Diba? Tulad niya, nakasuhan ka pa. Nakasuhan ka pa sa walang kakwenta-kwenta. Na hindi naman talaga dapat. Kung pinalampas mo yung pagkakataon na yon, kung pinagbigyan mo na lang, di ba? Ganun lang yun eh. So yun guys, kung may natutunan man guys sa video na to, please like, comment, pa-share na din kung nagustuhan niyo yung video ko. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusuporta. Ayan, kitang-kita ko naman kung sino yung mga sumusuporta sa atin. Tsaka, di ba? Kita ko naman, wala pa akong kamag-anak na nagsishare ng video natin. Kaya nagpapasalamat ako sa ibang tao. Pero hindi ako hindi naman ako nagreklamo o ano man. Yun lang nakikita ko. Yun kasi yung realidad. Wala talagang pamilya mo na susuporta sa'yo. Walang magsishare niyan. Yung ibang tao talaga magsishare at magla-like niyan. Makaka-appreciate ng mga video mo. So yan guys, ako nga pala si Sarapen PH na nagsasabing, di baling pangit, basta maganda yung motor mo, makakapag-ride sa'yo. Alright, para tayong artista. Alright, hanggang dito na lang dahil traffic na, kaya di ko na alam kung paano ko tatapusin, kaya bigla na lang tayong mawawala.